Ito ang dahilan kung bakit hindi natuloy ang susunod sanang crew ng Pirate King, ang pirate crew ng future emperors Shanks at Baggy. Ako si Mon, at welcome sa ating channel. Kwentuhan muna tayo ng spoiler ng paparating na chapter. At kung bago ka pa lang dito ay pindutin mo na yung subscribe button at i-like na rin ang video bilang suporta sa ating channel. Sa simula ng chapter, ni-reveal na ni Gaban ang matagal na nating katanungan. Tinabi na niya ang paraan kung papaano lalabanan ang mga God's Knights. At buti na lang, hindi ito isang napaka-imposibleng bagay para sa ating mga bida. Ang sagot? Advanced Conqueror's Haki. Pero hindi yung klase na ginagamit ni Luffy sa ngayon. Diretsahang sinabi ni Gaban na kailangan pang i-level up ni Luffy ang kanyang haki, na tila may mas mataas pang antas nito ang hindi pa niya naaabot. Bagamat napaka-importanting revelation ito, ay medyo controversial din. Bakit nga ba? Kasi ilan na lang sa One Piece world ang may Conqueror's Haki. At kung yun lang ang paraan para malabanan ang mga God's Knights, automatic nang excluded ang karamihan sa Straw Hats mula sa main battle. May isang revelation din na talaga namang magpapaaray sa mga fans ni Sanji. Tinabi ni Gaban na may isa pa sa crew ni Luffy na may Conqueror's Haki. Agad na itinaas ni Sanji ang kamay niya. Akala niya siya yon, pero biglang lumingon si Gaban kay Zoro. Aray ko Sanji, matagal na nating napansin ito kay Zoro mula pa ng Wano Arc, kung saan kinabahan nga ang emperors na sina Big Mom at Kaido sa atake ni Zoro. Pero dito sa chapter ay officially nang confirmed na gumagamit din ng Conqueror's Haki si Zoro, di lang talaga siya aware nito. Pero alam nating lahat na maa-awake din ni Sanji ang kanyang Conqueror's Haki, may pag-asa pa rin ang mga fans ni Sanji. Dahil si Gaban ay ang mismong parallels ni Sanji, at posible pa ngang maa-awake ni Sanji ang Conqueror's Haki sa arc na to. Malakas ang will ni Sanji, may pride, at may leadership, lahat ng katangian ng isang Conqueror's Haki user. So ano nga ba ang ibig sabihin ng pag-improve ng Conqueror's Haki? Sa ngayon, wala pa tayong ideya. Katulad nga ba ito ng Internal Destruction Haki ni Luffy noong Wano? O baka mas komplikado pa dito? May kaugnayan ba ito sa soul ng isang tao? Wala pa tayong kasiguraduhan. Pero kung may mga tier pala sa loob ng Conqueror's Haki, baka mabago nito ang buong power scaling ng mga characters. Next naman ay itong pag-imbita ni Luffy kay Loki na sumali sa Straw Hats. Sa isang nakakagulat na twist, inalok ni Luffy si Loki na sumali sa Straw Hat crew. Sa unang tingin, parang random lang to. Pero kung tutuusin, malaki ang sinasabi nito tungkol sa instinct ni Luffy. Kilala si Luffy bilang magaling humusga ng karakter ng tao. At yung iconic na paanyaya niya, gamit ang Straw Hat ay senyales kung paano niya nakikita si Loki. So kakalimutan na lang natin to. Pero mahalaga rin ang konteksto. Isa rin itong bargaining move para kumbinsihin si Hyruddin na palayain si Loki. Kaya hindi lang ito tungkol sa tiwala. May halong strategy din mula kay Luffy. Sa kabila ng pag-imbita ni Luffy, walang nangyari. Ayon sa spoilers, tumanggi si Loki sa alok. Maging sina Hyruddin, Zoro at Sanji, lahat sila hindi sang-ayon. Kaya mukhang hindi sasama si Loki sa Straw Hats. Pero nakakaintriga na pagtitis ni Oda ng ideyang ito. Parang sinasalamin nito ang mga nakaraang moments kung saan niyaya ni Luffy ang dating kalaban o kakaibang karakter na sumama sa crew. Next naman na detalye sa spoiler ay flashback ng pagbagsak ni King Harold. Ibinunyag ni Gaban sa Straw Hat crew na siya at si Shanks ay nasa Elbaf 14 na taon na ang nakalilipas. At saksi sila sa isang trahedya sa mga araw na iyon. Makikita natin ang mas batang si Loki na kinu-question si Haring Harold tungkol sa kanyang alyansa at ng world government. At dito, bigla na lang ni-reveal na ang world government pala ang may kagagawan sa pagkamatay ni Rox D. Tebek. Isang napakalaking detalye ito para sa God Valley lore. Pero pagdating ni Loki sa kastilyo, tumambad sa kanya ang bangkay ni Haring Harold. Posible ngang may pangre-rebelding naganap o isang matinding pagtataksil mula sa kapwa niyang giants. Hindi pa malinaw kung agad ba siyang namatay. Pero may mga theories na nagsasabing baka nabuhay pa siya sandali para ipasa ang isang mahalagang impormasyon kay Loki bago siya tuluyang bawian ng buhay. At sobrang linaw sa flashback na ito na hindi si Loki ang pumatay sa kanyang sariling ama. Dahil dito, hindi nga talaga totoo ang bersyon ng istorya kung saan si Loki ang pinaratangang pumatay kay Harold. Kaya ngayon ang tanong, pudeta ba ito laban kay Harold dahil sa pag-alyansa niya sa world government o pinilit ba siyang makipag-alyansa at pinatay rin siya sa bandang huli? Ang legendary Devil Fruit ng Elbaf, ibinunyag ni Shanks kay Gaban na gusto niyang muling makita si Harold. Senyales na malalim ang naging ugnayan nila ng hari ng Elbaf. At eto pang impormasyon na mas nagpapakomplikado sa lahat. Isang misteryosong nilalang ang nagnakaw ng isang alamat na Devil Fruit mula sa Elbaf. Sa una parang nakakalito,
Hindi ba't si Loki ang sinasabing kumain ng prutas na yon? Ano kaya talaga ang nangyari? At dito muling nabubuhay ang matagal ng teorya. Baka nga ang sinasabing legendary fruit ay ang Sun God Nika fruit, ang parehong prutas na taglay ngayon ni Luffy. At kung hindi ito ang kinain ni Loki, ano nga ba talagang devil fruit ang kinain niya? So ito ang mga clue natin kung magbabase tayo sa timeline. 14 na taon na ang nakalipas nang pinagtaksilan si Harold. 13 taon na ang nakalipas nang ninakaw ni Shanks ang Gomu Gomu no Mi mula sa Cypher Paul kay Who's Who. Si Luffy ang kumain ng prutas na yon. At na-reveal na ito pala ang Sun God Devil Fruit. Kaya ang tanong ngayon, si Who's Who ba talaga ang misteryosong magnanakaw? At kaya ba siya pinuntirya ni Shanks? Posible, pero may chance din na si Loki mismo ang nagnakaw nito. Kaya siya hinarap ni Shanks noon at kalaunay dinala pabalik sa Elbaf. So ano nga ba talaga ang kinaing Devil Fruit ni Loki? Then magkakaroon muli ng isa pang flashback, 109 years sa nakaraan, kung saan ipinapakita ang kabataan ni Harold na nananalasa sa isang kaharian ng tao. Ang flashback na ito ay maaaring magbigay linaw sa kung bakit salungat ang paniniwala ni Harold na kumampi sa world government pero nagtayo ng mga paaralan sa Elbaf. Ano ang nagbago sa kanya sa paglipas ng panahon? At kung bakit siya pinatay ng sarili niyang kapwa? At eto na ang pinakamatinding revelasyon sa lahat ng impormasyon sa spoiler. Ang Mark of the Abyss ni Shanks. Yung kakaibang tattoo na nakita natin sa braso ni Saint Summers, ang tawag pala doon ay Mark of the Abyss. Isang simbolo na malalim ang koneksyon sa world government. Posibleng may kinalaman ito sa Holy Knights o baka isang mas malalim na kasunduan sa hari ng world government na si Imu. Pero paano nga ba nakuha ni Shanks ang markang ito? So balikan muna natin ang iilang theories para dito. Bilang sanggol, natagpuan si Shanks sa loob ng isang treasure chest sa barko mula sa God Valley Incident at kinuha siya ng Roger Pirates. Pero sa hindi pa tiyak na panahon, bumalik daw si Shanks sa pinagmulan niya. Posibleng sa Mary Joyce at doon siya nilagyan ng marka. So pinilit ba siyang bigyan ng marka? Husang loob ba siyang pumayag? O original ba siyang itinakdang maging alagad ng Celestial Dragons o Holy Knights? Kung totoo ito, yayanigin nito ang matagal na nating pagkakakilala kay Shanks bilang isang malayang pirata. Posible bang parang agent din siya ng world government gaya ng Cypher Pulse? O isa siyang tumakas na marked child? At ito pa ang iilang theories mula sa One Piece community. Kung ang marka ay isang sumpa, tracker, o simbolo ng pagkakagapos, ang pagkawala ng braso ni Shanks sa East Blue ay hindi talaga kahinaan, kundi isang planadong sakripisyo. Alam nating kayang-kaya niyang talunin ang Sea King gamit lang ang haki. Pero paano kung hindi iyon ang layunin niya? Double purpose ang ginawa ni Shanks noon. Ang mailigtas si Luffy at matanggal ang marka. Pero bakit nga ba di natin nakita ang Mark of the Abyss dati? Sabi ng ilan, nakita na natin ang mga braso ni Shanks noon, pero walang tattoo. So dito napapasok ang mahiwagang katangian ng marka. Maaaring lumilitaw lang ito kapag aktibo ang Conqueror's Haki. Maaari ring iba-iba ang anyo ng marka. May mas simple, may mas malaki. Depende sa papel o ranggo ng may taglay nito. Shanks, the Destined One. 14 na taon ang nakalipas. Habang nagpapahinga't nagkukwentuhan sina Shanks at Gaban, isang matinding revelasyon ang ibinunyag ni Shanks. Gusto raw niyang bumuo ng sariling pirate crew kasama si Buggy. Gusto niyang maglayag kasama ang kapatid niya. Gusto niya ng kalayaan. Pero hindi niya magawa at doon ibinagsak ni Gaban ang linya na yayanig sa lahat dahil ikaw ang the Destined One. Ang pirate crew ng dalawang emperor na hindi natuloy. Para sa mga taga-subaybay mula pa sa simula, masakit to. Nang bumalik si Roger mula sa Laugh Tale, umiyak si Shanks. Pagkatapos nun, inalok siya ni Buggy na hanapin ang One Piece. Pero tinanggihan ni Shanks si Buggy at mula noon, hindi na siya pinatawad ni Buggy. Ngayon, malinaw na hindi pala dahil sa kayabangan o pride. Tinanggihan niya si Buggy dahil hindi siya pinayagan ng kapalaran. Hindi niya ito ginawa para saktan si Buggy, kundi dahil siya ang piniling gumanap sa isang mas mabigat na tungkulin bilang ang Destined One. Ang kapalaran ni Shanks, ayon sa sinabi ni Gaban, ay nagpapahiwatig ng napakalalim na misteryo tungkol sa kanyang tunay na pagkatao at papel sa mundo ng One Piece. Maaaring siya ay mula sa isang royal bloodline na marahil ay malapit kay Imu o isang celestial dragon na isinilang o pinili upang tuparin ang isang sinaunang propesiya. Siya ba ang katapat ni Joy Boy o ang tanging nilalang na kayang harapin si Imu? Tulad ni Shirahoshi na isang ancient weapon na isinilang na minsan lang sa bawat ilang siglo bilang puwersa ng kalikasan. Posibleng si Shanks ay isang piling mandirigma ng mga Diyos na may tutuparing kapalaran. Ito rin ang maaaring paliwanag kung bakit siya ay may tahimik ngunit nakakabighaning presensya.
kung bakit malapit siya sa Gorosei at kung bakit siya may Mark of the Abyss. Simula pa lang sa mga unang draft ni Oda para sa Romance Dawn, si Shanks ay hindi lang basta gabay ni Luffy, siya ay isa sa mga pundasyon ng kwento. Hindi siya tinuring bilang simpleng hakbang sa paglalakbay ni Luffy, kundi bilang isang mahalagang bahagi ng endgame ng buong serye. Ang pamagat na Destined One ay hindi lang nagdadala ng bigat sa kanyang karakter, kundi ikinokonekta siya sa buong mitolohiya ng One Piece, ang Void Century, ang tunay na kasaysayan, at ang huling digmaan. Mula sa pagiging misteryosong emperor, hanggang sa posibilidad na siya ay isang fallen celestial dragon, isang nilalang na may marka. At ngayon, ang pinili ng kapalaran, ibinuwis niya ang kanyang braso. Tinalikuran niya ang kanyang kapatid na si Buggy, at maaaring isinuko din niya ang sariling kalayaan. Lahat ng ito dahil sa pinili siya ng kapalaran. At dyan na nagtatapos ang ating kwentuhan sa spoiler ng paparating na chapter. Kung na-enjoy nyo man ito ay pakidrop na rin ng inyong like sa ating video. Maraming salamat sa panunood at paalam na muna.